Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po sa pagmamadali pong umuwi ni Chinita Princess dito po sa Manila. At ang balitang nabasa natin na kung saan ay di umano sinundo daw po ni Paolo si Chinita Princess sa airport. May katotohanan nga kaya ito? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy po na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Julieta Ernesto. Sabi niya, mga Paulo fans ang magbabagsak sa Paulo nila kasi mga bashers ni Queen Kim Chiu fans ni Paulo. Mas gusto nilang ibagsak si Paulo para nila masolo at hindi makasama si Queen ni Queen Kim Chiu kasi selos na selos sila kay Chinita Princess. Paulo fans kumambyo last minute kay Anne. Maraming salamat sa inyong komento, Ginang Julieta Ernesto. So hindi naman po siguro kasi yung mga fans po ni Paula Avellino talaga namang suportado rin po talaga sa pagboto para po kay Paula Avellino. Talagang nagkakaisa rin po ang mga Paunatics. Paunatics pa ba? 'Di ba? Hindi po nila ibabagsak si Paolo Avellino, mga kakimpaw. Sila nga po yung nangunguna na makiusap po mga kakimpaw na iboto si Paolo Avellino and isave nga po yung boto ni Paolo kasi nasa first spot na po siya eh. Sayang naman kung maagaw nga po ni Ann Curtis yung first spot na yun, 'di ba? So nabaliwala po yung mga paghihirap natin sa pagboto, yung pagpupuyat po natin. Kaya isang araw na lamang yung natitira mga kakimpaw, ilaban na po natin ito. Hindi po ito yung oras ng pagtatalo-talo, pagkakawatak-watak. Ito po yung oras para magkaisa po tayo sa isang layunin para po kay Kim and kay Paulo. Kasi pagka panalo po ng isa, panalo po nating lahat yun. Kaya wag po tayong mag-away-away, magwatak-watak, magkaisa po tayo mga kakimpaw. Yun yung kailangan natin kay OSF ka ni Paulo, OSF ni Kim Chu, dapat magkaisa tayo sa labang ito, okay? So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Julieta Ernesto, God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang updated po na boto sa SDA. So, nadagdagan na naman po ng percentage itong si Ann Curtis. Kung dati nasa 29% lang mga kakimpaw, aba ngayon nagulat ako ng husto dahil 30 na siya. 30.12%. Samantalang yung boto ni Paulo, nabawasan na naman po. Kung yung mapapansin dyan, 47.77%. So, konting-konti na lang mga kakimpaw. Talagang mabilis ang pag-angat ng boto nitong kay Ann Curtis. Hindi ko alam kung anong ginawa ditong pagbagsak ng boto po mga kakimpaw. Kasi nga po parang accurate yung mga nabawasan natin na milyon nga daw pong ibabagsak para dito kay Ann Curtis. Kaya naman wag nating hahayaan mga kakimpaw na mangyaring maalis si Paulo sa first spot. At alam nyo ba mga kakimpaw, trending po tayo dito sa X, yung SDA na botohan po para kay Kim and Paulo. Ayun nga dito, Paolo Avellino fans surge ahead in Show Drama Awards vote. Fans of Filipino actor Paolo Avellino lead Outstanding Asian Star Philippine category at the 21st Seoul International Drama Awards thanks to coordinated efforts from group like Paolo Avellino Global and Kimpo International voting via the Idol Champ app and July 14, 11:59 p.m. KST with Avellino at 59% ahead of rivals like Ann Curtis and Joshua Garcia. Fueled by Daily Max Boats, Bayanihan Franchisers,
And encouragement from co-star Kim Chu. Nominees include 17 from ABS-CBN for series like The Alibi, showcasing Filipino talent of the October event in Seoul approaches. So ayan mga kakimpaw, talagang nagbabayanihan po ang mga Kimpaw fans. And ang end po ng botohan ay July 14 po mga kakimpaw, 11:59 p.m. So ano na ba ngayon mga kakimpaw, 'di ba? July 30 na. So hanggang bukas na lamang 'yan, 11:59 p.m. 11:59 po ng gabi matatapos yung botohan. Kaya naman po ibuhos na natin yung suporta po kay Paulo. Okay, wag nating hayaang malamangan po ng kalaban si Paulo Avellino. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol naman dito sa biglaang pag-uwi or pagmamadali po ni Chinita Princess makauwi po dito sa Manila. Kung tutuusin nga naman, pre-recorded po ang It's Showtime ngayong araw po ng Lunes. Pero bakit nagmamadali mga kakimpaw? Pinagmamadali ba siya ni Paulo or na-miss lang si Paulo? Ayun nga dito sa post ni Kim Cho 13 hours ago, just got home. O yan, nakauwi na. My bunny heart is extra full. Thank you, Zamboanga. Muchas gracias. So much videos and photos of post to post. For now, good night muna kasi napagod nga po si Kim Chu. Hold PH Zamboanga is open 9 a.m. to 7 p.m. We will be in one company building till August 11. Thank you, Bunnies. So 1 month lang sila doon mga kakimpaw. Hanggang August 11 lamang po sila doon. Pero depende pa po yan sa itatakbo ng sales ng hold dyan po sa one company. Or kung maganda naman po ang pasok ng business, extend po nila yan. Samantalang next topic naman, talakay naman natin etong mga nababasa natin sa mundo ng social media na di umano ay sinundo nga daw po ni Paulo si Chinita Princess dito po sa airport. May katotohanan nga kaya yan? Ayon kasi sa nabasa natin, nakauwi na pala si Kim from Zamboanga. Nagmamadali, baka may asikasuhin pa sa Manila. Kasi recorded naman showtime today. Baka nag-aabang si Paulo sa airport para sunduin si Kim. Diluluko lang naman ito. Dilulo lang naman pala mga kakimpaw. Pero mali naman natin, 'di ba? Totoo po yung kanyang mga pagkadilulo mga kakimpaw. Kasi knowing Paolo, very protective po yan kaya Chinita Princess, 'di ba? Pero syempre, kahit na siya ay nag-aabang man dyan, di rin naman natin siya makikita kasi lagi naman siyang balot na balot mga kakimpaw eh. Lagi po siyang balot pag nasa public places po siya. Para nga naman hindi po siya makita at pagkaguluhan ng publiko. Pero okay na din yun. At least silang dalawa lamang po ni Kim Cho nagkakaintindihan kung ano po ang setup nila. 'Di ba? Masaya na din. Kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.